Ako, tiwala din naman tayo sa kay Senator Ping Lacson. Si Ping, fair siya. Bumabase lang siya sa mga dokumento, mga kababayan. Tingnan natin kung ano ang sinasabi sa mga documents para malaman na, magkaalaman na mga kababayan kung sino talaga yung totoong sangkot. Di ba po? Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. So bukas, Monday mga kababayan, resume uli yung Senate investigation, Senate Blue Ribbon Committee investigation sa flood control scandal sa pangunguna mga kababayan ni Senator Ping Lacson. Exciting nga niya Mr. Maravillas. Exciting po. Para niya Mr. Maravillas, mas exciting yung background ko. Iba na naman na niya yung location mo ngayon. Ito yung bago naming tirahan mga kababayan. Napakaganda ng paligid po. Di ba? Nakaka-relax mga kababayan. Yan ang aking workstation ko to. Pag nandito tayo sa ating bagong tirahan, ito yung makikita ninyong background. Kasi ito yung workstation mga kababayan. Walang istorbo rito mga kababayan. Buwelo tayo na mag-vlogging dito. Di ba? Magandang mag-discuss ng mga issue sa politika, yung mga mainit na issue sa politika. Anyway, going back sa ating topic, ito yung balita ngayon. Senate Blue Ribbon Panel begins probe of Cabral files Monday. So dito mga kababayan, magkakaalaman na. Imbitado yata si DDS Representative Leandro Libiste. Kaya lang sabi ni Libiste, huwag ninyo ako anyang papatayin. Sabihin mo sino ang gustong pumatay sa'yo. Kasi pag ako ay pinatay ninyo, madrama masyado itong si Libiste. Hindi man siya aktor. Anak siya ni Loren, na hindi man po artista si Loren. Ewan ko kung kanino nagmana. Masyado kasing madrama. May paiyak-iyak pa. Papasok-pasok ka sa ganyang problema pagkatapos. may ganyang drama ka. Kasi kung papatayin ninyo ako, lalabas ang lahat ng katotohanan. This is just the tip of the iceberg. At yung buong gobyerno madadamay. Idamay mo na. Sino tinatakot po ninyo? Diba? Ilabas mo na. Kumbaga, may gusto kang ilabas. Isabit mo na yung gusto mong isabit. Unang-una, sabi ni DPWH Secretary Vince Dizon. Ayan Libiste not authorized to copy Cabral files from DPWH computer. Hindi siya otorisado, punersa niya. At nang kunin niya mga kababayan yung files na sinasabi, hindi niya agad nilabas. Nilabas niya nung patay na si Cabral. Kaya nga sabi ng mga legal experts, hindi niya basta pwedeng gamitin yung mga dokumento. Kasi who knows, baka niya dinoktor na. O di ba? Kasi matagal bago mga kababayan ilabas niya. At nang nilalabas niya yung Cabral files na sinasabi, sabi nga ng iba, hindi man niya siya Cabral files, Libiste files na, kasi hindi siya authenticated. So talagang nakakaduda. Sige ang pa-interview. Other than pa-interview, sige ang post niya. At paunti-unti, patingi-tingi niya. Mga kababayan na nilalabas yung sabi laman ng Cabral files. O ngayon, dito mo ilabas lahat. Tingnan natin kung ano yung magiging evaluation ng Senate Blue Ribbon Committee sa sinasabi mong Cabral files. Ngayon, with that statement na kinalalabas niya may gustong pumatay sa kanya at parang hindi siya sigurado na pupunta because of the threat. So kaabang-abang ito mga kababayan bukas sa Senate Blue Ribbon Committee hearing ni Ping Lacson kung pupunta ba para doon niya isaysay. Ano nga ba ang laman nitong Cabral files na sinasabi niya at sino-sino yung sangkot.
among the senators, among the congressmen, among the executive officials dito sa madawakang pagnanakaw sa pondo ng gobyerno sa mga projects ng DPWH, mga kababayan. Yan ang aabangan natin bukas. So sabi diyan sa balita, the Senate Blue Ribbon Committee will begin examining documents left behind by the late Public Works Undersecretary Catalina Cabral when it resumes hearings on the flood control bribery scandal bukas po. Sabi ni Ping Lacson, the panel will ask officials from DPWH na i-authenticate yung mga documents now known as the Cabral files. Na yung, sabi, yung ibang kopya nasa posisyon na ng ibang nasa posisyon na ni Lacson. At may mga personalities daw na may hawak din ng sinasabing Cabral files. So sabi ni Ping Lacson, to be fair, Anya, any document the DPWH cannot authenticate, including those in my possession, will not form part of the committee records. So tama, ako tiwala din naman tayo sa kay Senator Ping Lacson. Si Ping fair siya. Bumabase lang siya sa mga dokumento, mga kababayan. Tingnan natin kung ano ang sinasabi sa mga documents para malaman na, magkaalaman na mga kababayan kung sino talaga yung totoong sangkot. Di ba po? So sabi dito, the outcome of the authentication process is expected to shape the direction of the Senate investigation into alleged budgetary manipulation and project irregularities within the DPWH. So sabi po ni Ping Lacson, the anticipated absence of former DPWH Secretary Manny Bunuan from January 19 hearing will not derail the inquiry, though it may weaken Bunuan's position. Choice na rin na mga kababayan ni Bunuan kasi nag-request ng extension ng bakasyon niya sa Amerika. Naduda natin, he is buying time para makagawa ng paraan kung paano mga kababayan malusutan yung mga problema na kanyang ginasangkutan. Di ba? At pag nagkagipitan mga kababayan, malamang mag-disappear na ng tuluyan, magtago na kung saan. Pero sabi nga natin, pasa saan itong mga sangkot na to, maabot pa rin mga kababayan ng kamay ng batas. Gaano man katagal. But the government is dead serious mga kababayan. Natuldukan ang mga anomalyang ito na dekada-dekada na po na nangyayari sa ating gobyerno. Nakita ninyo yung pag-inspection. First time na gawin ng isang DPWH secretary. Kaya saludo tayo mga kababayan kay Vince Dizon. Talagang nakikita natin yung sincerity niya. At sa utos ng ating Pangulong Bongbong Marcos, mangyayari first in 50 years ang Maharlika Highway, dinevelop po ng tatay ng ating Pangulong Bongbong Marcos. 50 years ago, sabi ni Vince Dizon sa kanyang pag-drive. Nag-drive siya mismo at saka sumakay ng bus for him to experience mga kababayan. Ano yung sakripisyo na na-experience ng ating mga kababayan? Mga kababayan ko lalo. Siyempre to Bicol siya, Maharlika Highway. Gaano katindi ng sakripisyo mga kababayan? In risk sa kanilang pagbabiyahe. Manila to Bicol, Bicol to Manila. So ginawa yun po ni Vince Dizon. At sabi niya, titigilan na natin yung mga patsi-patsi na mga rehabilitation nito. Repairs. Walang katapusang repair mga kababayan. Kasi yung walang katapusang repair, walang katapusang corruption kasi po. There should be a major rehabilitation. At hindi mga kung sino-sino lang na mga contractors, mga kababayan, ang gagawa, mga Japanese contractors na, sabi ni Vince Dizon. You see, ngayon, going back dito sa investigasyon mga kababayan, importante talaga na matukoy kung sino itong mga sangkot sa DPWH, mga congressmen. Palabigasan po nila itong mga public works projects, lalo na po ang flood control. Dito sila tumitiba talaga. Ang daming yumaman sa DPWH, mga district engineers, regional directors, siyempre mga congressmen at senators. So critical itong ginagawa na investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee para finally masampaan po ng kaso at makulong itong mga magnanakaw sa gobyerno na matagal na po nilang ginagawa sa pakikipagsabuatan po sa bawat isa. Nagsasabuatan po sila para magpayaman sa kanilang sarili. So sabi po ni Ping Lacson, kahit wala si Bunuan, it will not derail the inquiry, pero it will weaken his position. Sabi ni Ping Lacson, he has to explain
the submission of false data on grid coordinates to Malacanang, sabi ni Lacson, referring to allegations previously raised in connection with DPWH project listings. Na gano, nag-submit ng maling coordinates po para linlangin yung di ba? Linlangin po yung investigasyon ng gobyerno. The committee has also invited representatives from the DOJ to clarify whether the DOJ approved Bunuan's request to extend his stay sa California, citing the postponement of his wife's eye operation to February 15. Sabi ni Lacson, the panel may consider allowing Bunuan to testify via video conference but only under strict conditions. If he attends remotely, it must be from the Philippine Embassy or consulate where an oath can be administered. Meanwhile, sabi po ni Ping Lacson, tungkol naman doon sa mga tinatawag na allocables, project funding request or list endorsed by lawmakers to implementing agencies during the budget process are no different from attempted robbery if they are pursued for kickbacks. If you submit a wish list or allocables, even without assurance, they will be included in the final General Appropriations Act, and the motive is to collect commissions that can be likened to attempted or at the very least planned robbery, sabi po ni Lacson. Sabi ko sa inyo, kung yung mga magnanakaw po, galit na galit tayo sa mga magnanakaw dyan sa kalye, mas dapat tayong magalit dito sa mga magnanakaw na nakabarong. Di ba? Imagine, itong mga magnanakaw na nakabarong mga kababayan, ang ninanakaw nila, hindi thousands, millions and billions. In words, ang tawag natin sa kanila, mga honorable men. Di ba plus na panluloko yung ginagawa po? Honorable men and women. Kaya po, natutuwa tayo kasi yung mga big fish ngayon ay namumuro na sila. May plunder case na mga kababayan na ipafile sa mga senador. Ang napangalanan si Jinggoy, yung dati, si Bong Revilla. So sabi ni Ping Lacson, he emphasized that while legislators may legitimately request funding for projects that are well studied and responsive to constituents' needs, such requests should not be made while the national expenditure program is still being drafted by the executive branch. Ang mga legislador niya have no say in the listing of projects in the NEP, sabi po ni Ping Lacson. Congress comes in only after the NEP is submitted, when amendments may be proposed. Paliwanag mga kababayan ni Ping Lacson, ini-attempt niya nitong mga lawmakers to influence project listings during the NEP stage, particularly if driven by prospect of commissions undermines the budget process and could amount to criminal intent. So sabi ni Lacson, that his own institutional amendments to the budget were based on vetted requests from government agencies or in realignments made under Congress oversight role. Naging practice na po yan mga kababayan talaga sa napakatagal na panahon. Budget preparation pa lang, comes now the legislator, senador, congressman, kanya-kanya pong singit para ipasok yung kanilang mga projects na ang intensyon, mangupit. Yung kickback ang intensyon, hindi man po yung talagang project na makakatulong sa community. Kaya tingnan ninyo mga kababayan yung nangyari. Karamihan sa mga projects po, lalo sa flood control, ay talaga po butit na diskubre ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya nagalit yung ating Pangulo, napahiya siya. Ang akala ng ating Pangulo sa dami ng mga flood control projects, hindi na babaha sa ating bansa. 5,500 na yung naipagawa. Nagbabaha pa rin sa Metro Manila. Lalo sa nabuta sa lugar ni Toby Chanco. Ano yung nangyari? Kaya sa yung sumunod na zona ng ating Pangulo, sabi ng ating Pangulo, maya naman kayo. And the rest is history. Abula na mga kababayan ngayon. Kasi dapat talaga panagutin ito mga magnanakaw sa gobyerno. Nasa-sacrifice po yung future ng ating bansa. Kaya tayo naghihirap. In words, yung peligro na dinudulot po nito sa buhay ng ating mga mamamayan. Nakita ninyo nangyari sa Cebu.
ng tinamaan ng dilubyo. At dito sa Metro Manila, talagang nakakaawa yung ating mga kababayan dahil sa massive na nakawan. Ito si Subpena for Revilla Estrada over plunder cases out this week. Paulit-ulit na lang itong dalawang senador. Walang kadala-dala. Kaya pa talaga mga kababayan, tuluyan na to. Yan lang po mga kababayan, si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.